The other day, a few days ago, sensya na, I attended a Christmas party sa mga bata at sa mga abused women. Palagi yan, Pasko, every Christmas. These are his advocacies dito sa Davao. Hindi alam ng mga hindi taga Davao. Pero every Christmas and year-round, he has been supporting this advocacy. Dalawang tao ang lalambot sa puso niya. Bata at mga babaeng inaabuso. Sir, nababalot po ng kontrobersya din ngayon ang ICC, no? Maliban doon sa pagkaka-involve nga kay former President Rodrigo Duterte, yung pagkwestiyon sa kanila pong jurisdiction, pinatawan po sila ng sanction, ginawa pang wanted ng US yon, ginawa pang wanted ng Russia at marami din pong mga bansa na ayaw na rin na magpasakop or matras na sa kanilang jurisdiction po, attorney. Sa tingin nyo po, may malaking tulong ito sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? May impact, no, sa kaso. As I've said earlier, wag the Rome Statute should only be applied to the countries who have accepted the provision of the Rome Statute. Ibig sabihin, who became what you call state parties to this statute. Yung mga nations, yung mga bansa na ayaw sumapit dito, respect them. Do not, nangyayari kasi like in the case of Israel, Israel is not a member and yet the ICC is investigating that particular, the country of, the nation of Israel. And as it turned out, what are they investigating? They're investigating alleged crimes that allegedly happened inside Palestine or particularly in Gaza. Palestine is not a member of the ICC. No? So, ganun din ang, that's the reason why these countries are upset, if I may call it that way. No? In fact, angry, considering the fact that they already imposed sanctions on ICC judges for having to proceed with the investigation involving these countries who are not members or state parties to the Rome Statute. So yun po yung problema dito kung bakit makikialam yung yung ICC sa mga bansa na hindi naman gustong sumapi dito sa provision under the Rome Statutes. Opo. And dito naman po sa nabanggit niyo po na overwhelming yung suporta, mahigit 9 na buwan na po na nakadetine ang dating Pangulo sa ICC. Para po sa mga nagtataka rin, bakit kaya hindi nawawala, hindi naglalaho yung suporta ng ating mga kababayan sa dating Pangulo kahit na hindi nila ito nakikita sa mahabang panahon. Siguro huling public appearance niya maliban doon sa Hong Kong ay yung panahon po na siya po ay inaaresto po, attorney. I'll put that into context, Admar. Una, I came across with a survey dated May 2025. Yung survey na yan, siguro you can Google it, na nagtaka ako kung bakit in terms of trust rating, hindi naman siya Pangulo for the last 3 years, siya yung nasa taas. 65% if I may recall. Followed by VP Sara. Pangatlo sa baba, si President Bongbong. So ganun po siya kapopular even after he has left office for several years now. And in a personal context, nung bumisita ako sa Hague nung April at ngayon sa December, nakakabusog puso po yung patuloy na suporta ng mga Pilipinos. Hindi lang po yung those based in The Hague, pati yung mga Pilipino galing sa labas ng Netherlands na bumibisita doon
Kahit na hindi nila makita yung dating Pangulo, basta makakapunta lang as close as they can doon sa tinatawag na Duterte Street. Magsalo-salo, kantahan, kwentuhan, tuloy po yung dagsaan ng mga tao. At gumagastos sila ng oras, oras, pamasahe. In fact, at one time, ayaw ko kung biro yung sinabi ng Pangulo last when we were there. Sabi niya, nung nalaman ng presidente na may mga tao pa doon sa labas, sabi niya, sabihin niyo na pauwi na sila kasi malamig. Wala na tayong magawa kung gusto nilang maghintay at maglabas at express their support and prayer to the former president. So, yun po yung ako hindi na ako magtataka. Siguro sa ibang tao magtataka sila kung bakit hanggang ngayon ganun yung klaseng suporta. Lalong-lalo na sa mga OFWs. Opo. Attorney, itong mataas pa rin na pagsuporta, mataas pa rin na impluensya ng dating Pangulo dito sa mga supporters po niya, nakikita niyo po ba ito na parang banta? Kasi doon po sa interim release na decision din, parang ito rin yung nababanggit. Kumbaga, yung pagkapanalo niya as mayor, kung maalala niyo po, yung during sa kanyang birthday, grabe yung suporta buong bansa, mga supporters niya sa iba't ibang bahagi ng bansa. And at the same time, sa iba't ibang bahagi ng mundo, talagang nagdiwang sa kanyang kaarawan kahit wala doon po yung birthday celebrant. May tuturing ba itong banta din? Kasi ito yung nakikita na dahil meron pa rin siyang say, meron pa rin siyang impluensya, baka hindi na ito magpakita kung papayagan yung interim release po, Attorney. Magandang katanungan po yan and good that you mentioned that. Kasi when I read the decision denying the interim release, isa po yan dun sa sinabi na grounds why they denied it. Malakas yung influensya. Sabi ko naman, pag malakas yung suporta, pagdadasal para sa isang tao, ditine, naniniwala sa sila dun sa tao na yon, don't take it against that person. Hindi mo hindi mo mapigil yung tao na magpalabas ng expression of support and prayer to that particular person. In this case, the former president. So don't take it against him. Uh, if there's so much support, you might consider it as influence, pero sa kalagayan niya, narinig niyo ba sa kanya na, o sige, marami akong suporta, habulin niyo yung mga nag-file ng kaso sa akin. Wala kang marinig sa kanya. Kaya yun, dun pa lang, do not interpret the overwhelming support and prayer of people across the world, not only of Filipinos, no? Or mostly Filipinos, but even non-Filipinos for that matter. And that would now be construed against the man who is detained in The Hague. Hindi mo mapigilan yung mga tao na magbigay ng na magpapahayag ng suporta at dasal para sa kanya. So I think that has to be taken in its proper context. No? That has to be taken in its proper context. Wala kang marinig sa kanya na that he is asking his supporters to do something about his case. Wala po. And what gives him that that reason, that motivation to continue with this fight, notwithstanding his condition, the difficult circumstances that he is in now, is because of the support and prayer of the people across the world. So yun po ang gusto nating iklaro lang sa punto ng appreciation on whether may banta o yung influensya would be equated to banta. Wala kang maririnig sa kanya na pagbabanta. Gamit yung mga tao who have been expressing support. You never heard it from him. And I can say that
as a lawyer, I've never heard it from him as well. Opo, attorney, pag upo pa lang ng dating Pangulo sa pagka-presidente noong 2016, mataas na yung grado na binigay sa kanya ng publiko. Pagbaba niya, mataas pa rin yung grado na binigay ng publiko sa kanya, yung satisfaction, trust rating, at nagtuloy-tuloy yan at nabanggit mo nga hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga nag-uumapaw pa rin ang pagpapahayag ng suporta sa dating Pangulo. Hindi ba ito maaring kumbaga patunay na yung mga akusasyon laban sa kanya ay mali? Kasi kung meron siyang pang-aabuso na ginawa sa kanyang termino, hindi po ba magre-reflect din yan at ang taong bayan ang makapagsasabi kung ito ba'y naging mabuti na leader o naging masamang leader, naging abusadong leader, at yung mga akusasyon laban sa kanya ay totoo, hindi, attorney? Alam mo, may nakausap ako the other night during a Christmas party. Exactly what you told me. Ganon din ang sinabi niya. Kung talagang masama yung tao, may ginawa na maramihang paglabag sa batas, bakit umaapaw at patuloy, hindi lang umaapaw, at patuloy yung suporta para sa kanya? So, yun pa lang, you have to ask that question yourself all across the political divide. Kasama na yung nasa kabila na ayaw maniwala na yung dating Pangulo, si Tatay Digong, si Mayor Rudy, sa mga kaibigan, bahay nga lang ang gusto niyang matawag sa kanya, na he did it for the country and for the Filipino people. Yun po ang pabalik-balik na sinasabi. And in fact, during the campaign, I saw one video clip. Sabi niya, sa gagawin kong ito, mukhang makikita ko makukulong ako. Pero hindi niya aatrasan yung kailangan niyang gawin para sa bansa at para sa mamamayang Pilipino. Yun ang kaibahan. Pero if I may, magdagdag lang ako sa maliit na konteksto dito sa taong ito. A few days ago, I attended a Christmas party sa mga bata at sa mga abused women. Palagi yan, Pasko, every Christmas. These are his advocacies dito sa Davao. Hindi alam ng mga hindi taga Davao. Pero every Christmas and year-round, he has been supporting this advocacy. Dalawang tao ang lalambot sa puso niya. Bata at mga babaeng inaabuso. So hindi ako magtataka kung bakit patuloy yung suporta at pagdadasal sa taong ito. Opo. Attorney, may dagdag ko lang din po. Sa political capital na kanya pong naliko mula nung siya ay local official pa, no, hanggang sa naging presidente nga. Ito ba'y kanya ring na ibahagi doon sa kanyang mga anak na nasa politika rin ngayon, lalo na kay Vice President Sara Duterte? Alam natin si VP Sara, local official yan, nag-umpisa, no? Wala namang national position hanggang sa naging vice president. Pero alam natin, limited lang yung kanyang kapangyarihan. Naging cabinet secretary or naging DepEd secretary din po siya and naging president. Pero unlike sa pagiging presidente or ibang mga national, talagang maraming mga nagagawa, maraming kapangyarihan. At nananatili siyang mataas ngayon. At yung iba pang mga anak niya, talagang laman din, no? Na kahit na yung mga taga-ibang lugar na hindi lang taga Davao City, hindi lang taga Mindanao, talagang kilala at kumbaga kinikilala sila, no? Kahit na hindi pa nakapag-silbi in a national level. Ito bang mga naibahagi ba ni ni former President Rodrigo Duterte itong mga political capital na kanyang nalikom po sa mahabang kanyang posisyon po, sa mahaba pagsiservisyo niya? I would look at it in a more fundamental way. Hindi lang po political capital ito, kundi karakter ng tao na ipamana doon sa mga anak. Karakter po ito.
Kaya kung ano makita ng tao, yun yung personalidad at karakter ng tao. Alam niyo ba yung pumunta ako sa HIC na nung December na nakita kami ni VP Sara, I was surprised. As he, every day he would visit his father, he would take the bus. Wala po siyang private vehicle doon. Naglalakad doon sa bus station. Pagdating doon sa bus station, lalakad ka pa ng more than half a kilometer to the detention facility. Yun po ang ginagawa ni VP Sara. So it's basically the character of the person. So if you would be able to project that, in a very honest, candid manner to the people that you serve, ang resulting effect nga, yung sinasabi mong political capital. Pag hindi ka matino, hindi ka honest, no? In your dealings with sa kapwa, sa tao. And in this case, yung sinisilbihan mo, ay wala talagang maniwala sa iyo. O kung meron man, yung doon sa maka makakakuha ng what you call people of vested interest, you know. But to the people whom you really want to serve and you show that kind of true character, the character not just a leader, but as a person who is willing to share your life with others, the resulting effect is the huge political capital that you had. And by the way, the motivation is not the political capital. The motivation is simply to serve. Kung, it's simply wanting to do what is right sa kapwa mo. Yun yun. At nakita ko yan sa dating presidente. Nakita ko rin yan sa mga anak. Marami nagsasabi nga at I'm one of them. Baste is makita mo yung ama. Yung nadadaanan ngayon ni ni Vice President Sara Duterte na mga critics, no, mga iba't ibang mga aligasyon sa kanya at nabanggit nga niya ito pong possible na pagharang para sa possible niyang pagtakbo sa 2028, no. Ito rin ay napagdaanan po ni former President Rodrigo Duterte nung siya tumatakbo, biglang nagsulputan yung kanyang mga issue. So, ang kaibahan lang din, no, kung maalala din natin, panahon po noong tumatakbo rin or nagpahayag ng pagtakbo itong si dating Vice President Binay, no, siya yung nangunguna sa sa mga survey din for presidential. Medyo napuruhan siya ng husto. Pero ang kakaiba dito ngayon kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa rin yung kanyang rating kaysa sa Pangulo sa kabila ng limitado niyang kapangyarihan sa executive, no? Sinasabi nga spare tire lang po siya. So itong lahat po kumbaga naka-build up na rin itong si Vice President Sara Duterte po, o malaki rin ang ambag ng kanyang tatay po dito na naipamana nga gaya ng napag-usapan natin kanina, attorney. Opo, one thing that carries in her is a character of the character that she inherited from her father, and she can stand on her own insofar as the personality that she has right now, no, not just as Inday Sara but as a public servant, no. Pero hanggang sa ngayon hindi man siya nagsasabi na tatakbo siya o hindi, for that matter. So ako, on my part, I will have to leave it at that, no, insofar as she is concerned. But I would recall, because you mentioned about yung pagtakbo ng dating Pangulo, I would recall that time when former President or Mayor Rudy, even until the end when he finally decided to file his certificate of candidacy for the presidency, he keeps on saying no, no, no. At totoo po yan, hindi po yan yung parang pamulitika na no pero yes pala. And there have been a lot of occasions where, and he knows the pressure that the people around him and even around the world, that they want him to run for president.
But eto sa akin na ito. But any political animal, for that matter, no, any politician would always aspire something higher. Pero sa nakikita niya, mahirap. Kasi uh, a lot of it were not in his favor. Una, sinong mayor ang naging presidente kaagad? Tumakbong presidente yung mayor at nanalo. Wala pa po sa kasaysayan. Wala po siyang partido. Yung partido niya, ah, sobrang liit, no? May yung PDP Laban, meron pa nga nagsabi sa akin, tricycle party. Kakasya lang sa isang tricycle yung partido, yung both in the members of the House and in the Senate. So, ganun lang po, kaliit at that time. And then, wala rin po siyang political machinery at pera na tatakbo on a national campaign. So, yun po yung mga situation that he was in at that time. But it has to come to a point where he has to decide on his own, and which he did, no? And if I may share this, he keeps on saying no until I got a call. And napupunta ako na Maynila na hindi ko alam kung bakit until I was told what I'm supposed to do then. So bit-bit ko yung certificate of candidacy niya. And yun na yung, that's when I realized that he has already made that decision to run. So me and E.S. Miljaldea, Bingbong Miljaldea, were the ones who filed the COC of Mayor Duterte doon sa COMELEC, November of 2015. And as we say, the rest is history.